Hi guys, magandang araw lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So sa bidyong ito mga 59 ay pag-uusapan po natin ang mga requirements or ano ang mga kailangan sa pag-update ng inyong license from security guard category to bank and armored category. So ito mga 59 ay para po ito dun sa mga naka-duty sa mga bangko at saka armored or sa iba pang mga financial institution, no? So kasi mga 59 meron pong memo, kung inyo pong natatandaan mga 59 ay meron po tayong video na ginawa regarding dyan sa memo na nilabas ng SOSYA noong December 2025 regarding nga po mga 59 sa pag-update ng inyong license from security guard category to bank and armored kapag kayo po ay naka-duty sa mga financial institution, no? So ang memo na yan mga 59 is until June lamang po, no? So nabigay sila ng 6 months na palugit sa ating mga 59 na naka-duty sa mga bangko or sa mga financial institution na ang kanilang license is security guard pa lang, no? So kailangan po ninyong mag-update dahil po ito ay nasa memo ng SOSYA, kailangan po nating sundin, no? So meron po tayong isang subscriber mga 59 na nag-comment sa ginawa nating video na yan, no? Regarding sa memo ng SOSYA. So ang sabi niya mga 59, Boss Idol 59, good AM. Ask ko lang, sa bank ako naka-duty. Security guard ang kategory ko kasi naka-renew ako ng August 2025 ng security category. Kaso may lumabas na memo ng SOSYA noong December 4, 2025 na dapat daw lahat ng naka-duty sa bank and armor, dapat bank and armor category na. Paano po pala yung sa license ko? Nag-renew na ako ng August 2025 na-renew ko security category, may lumabas na memo December 25 na dapat bank and armored na category na ang lisensya ng mga naka-duty sa armored. Ask ko lang po, need po ba magbago ng category ng bank and armored kasi sayang po kasi license ko. Kaka-renew lang. Thanks sa sagot, Idol 59. Okay? So, mga 59, no, sa lahat po na naka-duty sa bank and armored or sa mga financial institution, no, basta nasa financial institution kayo, so covered po kayo ng memorandum, no, ng SOSYA, no, regarding nga po sa pag-update ng inyong license. So yun nga, no, mga 59, dahil ito po ay memorandum ng SOSYA, so siyempre kailangan po nating sumunod. So kahit na po kaka-renew lang ninyo ng inyong license na security guard ng category, so wala po tayong magagawa. So kailangan po talaga nating sumunod, kailangan po natin mag-update ng ating license dahil by June ay mag-start na po ng inspection ang SOSYA, mag-iikot na po sa mga pwesto para tignan po nila ang mga lisensya ng mga 59 natin na naka-duty sa bank and armored kung talagang nag-update na. At the same time mga 59 ay mismong ang inyong agency mga 59 ay talagang obligahin kayo na mag-update dahil nga siyempre meron po itong fine or meron po itong punishment kapag kayo po ay nahuli, no? So hindi lang po kayo, kapag nahuli kayo na hindi pa kayo nag-update ng inyong license starting ng June, dahil hanggang June lang po ang palugit na binigay ng SOSYA, so pwede pa kayong mabigyan po ng punishment or penalty, no? Kasama po ang inyong security agency. So doon po sa mga hindi pa nakapag-update or nakapag-bago ng kanilang mga license, no? So kailangan nyo po talaga mga 59 na baguhin na yan, no? So ano ba ang mga requirements na kailangan para makakuha ng bank and armored category na license, no? So although mga 59 meron na tayong mga natulungan na para makakuha ng kanilang bank and armored category kasi nga nag-update na sila. So from security category, nag-update sila. So tinulungan po natin. So kailangan po talaga natin sumunod mga 59. Okay? So ano ba ang mga requirements? So mga 59, same lang po sa security guard category yung requirements natin for bank and armored category. So siyempre, number 1 dyan is NPC. Babanggitin ko na lang din para kahit paano kayo meron kayo idea. NPC, birth certificate, diploma, 2x2 ID picture. And of course, kailangan nyo po mag-actual exam sa neuro. So, yan na po yung talagang patakaran ngayon. Hindi na pwede ang non-appearance sa neuro, no? And then ngayon mga 59 ay meron din tayong update sa SOSYA na
Kapag hindi ka nang-undergo ng training, so halimbawa, nag-update kayo ng inyong license from Bang and Armored category, tapos hindi kayo nag-undergo ng training, hindi rin kayo pwede magpa-captured. No? So, kailangan kasi mga 5-9 ay nakapag-undergo kayo ng actual training sa isang training center bago kayo payagan magpa-capture ng inyong license. Okay? So, hopefully mga 5-9, no, doon sa ating mga 5-9 na naka-duty sa mga financial institution, sana po ay nakatulong po sa inyo ang video ito. Dahil talagang napaka-importante ito mga 5-9 na pag-usapan natin dahil nga ito po ay nasa memo ng SOSYA. So, kung hindi tayo susunod, balang araw magkakaproblema talaga tayo niyan dahil nga, siyempre, pag nag-ikot yung mga SOSYA personnel natin at matsyempohan kayo, so magkakaroon po talaga kayo ng penalty or punishment kapag hindi kayo nakapag-update ng inyong license. Okay? So, tandaan nyo mga 5-9, lahat po ng naka-duty sa financial institution, basta regarding po sa financial, bangko, or ano pa man dyan, no? Armored o ano pa man, kailangan po ay Bang and Armored lang po ang inyong license. Okay? So, basahin nyo po ang memo, meron tayong ginawang video dyan. So, yun mga 5-9, sana kahit paano ay nabigyan ko kayo ng update at of course, konting kalaman kung paano ang dapat gawin sa pag-update ng inyong license. No? So, from security guard category to Bang and Armored kapag kayo ay naka-duty sa mga financial institution. Okay? So, yun mga 5-9, siyempre kung nakatulong sa inyo ang video ito, huwag nyo po sana kalimutan mag-like, share, comment, and of course, mag-subscribe po sa ating munting channel para updated po kayo sa mga video na susunod pa nating upload. Okay? So, yun lamang mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.